Mga kababayan, naku magagalit 'tong si ano, magagalit 'tong si Ako Ito. Oh, yung pastor mo nagpaparamdam na ang DOJ, 'no? Nagpaparamdam na ang Department of Justice ng Pilipinas, mga kababayan, dahil po 'no, bakit? Mga kababayan, yung tawag dito, yung kaso sa Pasig, eh, halos magkasabay lang po yang ipinasok, eh, 'no? Magkasabay lang pong isinampayan, 'no? Yung kaso ng Davao at kaso ng Pasig, mga bossing. Yung kaso ng Davao, mga boss, ano po, yung kaso ng Davao, bailable po yun at pwede pong mag-bail ng ₱280,000 si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Pero hindi niya magawang mag-bail dahil eto na po yung kinatatakutan niyang mangyari. Dahil etong sa Pasig po, malapit-lapit na at nagpaparamdam na ang Department of Justice na yung warrant of arrest niyang kaso niya sa Davao, sa Pasig. O kita mo, pamali-mali tapos sasabihin mo binabayaran. Sinong loko-lokong politiko magbabayad sa akin, 'no? Dahil yung sa Pasig, eh, malapit-lapit na pong lumabas, mga kababayan. Siguro nahuli lang ng konti at merong mga konting inaaral pa, mga kababayan, eh, kaya medyo na late. Ito po yung kinatatakutan talaga nila, 'no? Dahil yung isa kaya naman nilang mag-bail, eh. At dahil po ito yung kinatatakutan nila at malapit ng dumating, mga kababayan, 'no? Ang mangyayari po, mga boss, pinapalabas nila yung ano, yung Estados Unidos daw po. At may isa pa akong nakitang vlogger, mga kababayan, ipinapaliwanag niya yung kay Tebes daw po. O bakit si Tebes? Ang sabi ng pangulo, eh, handa siyang magbigay, 'no, ng kasiguraduhan, 'no, ng kasiguraduhan na talagang ano, um, what's this? Naligtas si Tebes. Bakit samantalang kay Kibuloy naman daw po, mga kababayan, eh, yung konting hiling na FBI, mga bossing, eh, ano po, hindi mapagbigyan. Iba po yun, magkaiba po yun. Yung binigay ng pangulo na sinasabi niya kay Tebes, mga kababayan, na ligtas na makakalapag ng Pilipinas, 'no, nang walang tetegi sa kanya, mga bossing, eh, kumbaga seguridad lang po 'yun. Pero si Kibuloy, mga kababayan, ang gusto niya, eh, kapagka siya ay sumuko, 'no, pagka siya ay sumuko sa otoridad ng Pilipinas, mga kababayan, eh, wala. Hindi papayagan ng FBI na siya ay ma-extradite sa Estados Unidos, na hindi po maipapangako ng ating gobyerno 'yon, mga kababayan. Dahil kapagka po merong legal na usapan, yang dalawa na 'yan, ang Pilipinas at Estados Unidos, mga bossing, talagang pupunta at pupunta, 'no, itong si Kibuloy sa Amerika. Ayaw ayaw niyang ano, ayaw niyang tipo bang ano, ayaw niyang tipong pumunta ng Amerika samantalang nando'n si ano, si Maharlika. Pang-Starbucks mo, ay salamat po, Ma'am Chris Rose, sa inyong, super chat. Inamin na mismo ni Kap Nino na lahat ng vloggers ng Uniteam ay merong natatanggap, kaya sabi niya, "Wag nang magplastikan." Eh, ako sana may matanggap ano, pero wala. Alam niyo, nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, kaya hindi ko maisip na iisipan ako na binabayaran ako. Nung panahon ng eleksyon, siguro ang nagastos ko doon sa mga pa-t-shirt, alam ko yung iba sa inyo talagang nakita, eh. Muli po, what's name? Ma'am Chris Rose, salamat po sa inyong super chat, ayan. Nung panahon ng eleksyon, alam ko madami sa inyo na alam, 'no, na talagang
gumastos ako, 'no, dahil gusto ko talaga maiupo si Pangulong Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Hindi ko inaano 'to, hindi ko, tawag dito, isinusumbat o pinagmamalaki or pinagyayabang. Kasi iniisip nila binabayaran daw ako, may natatanggap ako. Nung panahon nung eleksyon, mga kababayan, kahit balikan niyo yung mga vlog ko dati, yung mga ano ko, yung mga nandito, sandamakmak na t-shirt. Siguro kung may 1,000 pirasong t-shirt ang naipamigay ko, 'di naman, parang exage naman si Mark Ra pero lagpas po kasi minsan may isang pamilya ang hihingin 7 t-shirt, bibigyan ko. Oh, may mga sombrero, bibigyan ko. Kung hindi ko na maano, siguro mga 300 to 400,000 pesos yung nagastos ko, mga kababayan. Muli po, hindi ko sinasabi na isinusumbat ko 'yun, 'no? Pero sabi ko nga, bakit ba si Mark Ramos, sumuporta sa presidente, 'no? Bakit sumuporta at, pinili ni Mark Ramos na maibalik, sa ang mga Marcos? Kasi po, mga kababayan, ang alam ko nun, yung mga kakampings o yung mga dilawan kung tawagin natin, kumbaga parang napapagod na kami sa inyong mga naratibo. Kaya ako, sabi ko, naku, ano na lang ako, tawag dito, ako ay babalik na, 'no? Ibalik natin yung mga Marcoses kasi paulit-ulit na lang 'yan, eh. So, kaya tayo talagang pinilit nating sumuporta, mga kababayan. Sabi ni Bulaang Tsismosa, "Ba't hindi ako nabigyan? Binili ko." Ayun po, kasi talagang yung iba talagang, binili dahil sabi ko, sobra na yata 'tong mga naipamigay ko, ang dami na yata nito masyado at talagang medyo kahit papaano malaki na yung nagastos ko. Kaya sabi ko, yung iba, yung mga may kaya naman, bilhin niyo na lang mga bossing. Oh, ayun. Anyway, tapusin na natin 'yan, 'no? Um, Saan na tayo? Dito na tayo sa Nobel ni Kibuloy. Yung Pasig po, mga kababayan, wala pong bail yun. Yun yung talagang kinatatakutan nila, mga kababayan. Dahil po kapagka nangyari yon, ay nako, malamang po itong si Kibuloy tatagal po sa City Jail. Habang hinihiring po yung kanyang mga kaso sa Davao at sa Pasig, malamang po nasa oblo ng City Jail yan, mga kababayan. Ayaw niya nun, mas okay nga, 'di ba? Kasi sa Pilipinas, alam natin, 'no? Base po dun sa mga naririnig natin, may mga kubul-kubul diyan, may mga VIP diyan, oh. Sabi nila, 'no, base dun sa mga balita, nakakapagpasok ng chicks diyan. Kung talagang mahilig sa chicks etong si Kibuloy, oh, okey din dun sa oblo, ano? Kaya 'wag matakot. Malapit-lapit na pong dumating yang regalo ng DOJ kay Pastor Kibuloy at etong regalo na 'to, yun nga po, yung warrant of arrest, mga kababayan, ng Pasig case niya, 'no? Which is ano yun? Qualified human trafficking. Ayan, mga boss, kaya talagang Nobel. Tagal naman mahuli ni Kibs, magaling magaling magtago, pero mga kababayan, mahirap po yung patago-tago, mahirap po yung laging nagtatago. Palmolive Boys ang magmamasahe sa kanya, sabi ni Champ Olive. Okay, malamang, 'no? Pero ako, naniniwala ako nasa ano 'yan, nasa kumbaga VIP 'yan kapag pasok sa loob.